Sa Haggai chapter 2 verse 4, ang sabi mo ng Panginoon, "But now don't be discouraged, any of you. Do the work, for I am with you." Una po, tatlong bagay lang po ako at mabilis na mabilis. Don't be discouraged. Marami pong bagay sa mundo na pwede nating i-discourage. Stress, work. Ay, ang sarap, parang pinagpipreachan ko yung sarili ko. Tamang tulog. Yan. Alam ko marami sa inyo mahilig magpuyat kagaya ko, pero hindi tama yun eh. Minsan nakala natin okay na yung kasabihang, di bali nang walang tulog, basta mas masama yung walang gising. Ayan, tama yung nagkakape kasi mas magandang ikaw ang nagkakape kaysa ikaw ang pinagkakapehan. Don't be discouraged. Tinitingnan ko lang kung gising po kayo. Kita ko kasi may umiinom ng kape, medyo nainggit akong konti. Don't be discouraged. Sige, palapakan natin ng Panginoon. There are so many issues around us na nakakapanghina. Alam niyo, sa mga politiko nga po, at pag nag-uusap yung mga matitinong politicians, parang nakaka-discourage na parang, ito yung gagawin mo, ang haba, ang hirap-hirap ng paglilingkod mo, etc. Pero ito lang pala yung kapalit. Yung mga nasa gobyerno, marami ho, tayong kakilalang nasa gobyerno na nakaka-relate po ako, it is really a thankless job. Talagang hindi kayang pantayan yung ginagawa mo para sa gobyerno. Talagang para ho sa akin, as a Christian, you work in the government, pero always bear in mind that your work is the work of God. Otherwise, you will fail. Otherwise, you will be demotivated. Otherwise, you will be discouraged. Sinabi na ng Panginoon, don't be discouraged. In the book of Matthew, sabi ng Panginoon, in this world, there will be troubles. Sinabi na mangyayari talaga, may troubles. Pag sinunod natin ang Panginoon, pag nag-commit tayo na magsisilbi tayo sa ubasan ng Diyos, ano kayo? Si Satanas, hindi po pwedeng okay lang. Siyempre, gagalaw yan. Siyempre, threat ka eh. Pag hindi ka naman threat sa kanya, baliwala ka rin. Mimili ka lang naman eh. Threat ba ako kay Satanas o hindi? Kung hindi ako threat, parang flower base ka lang. Pag nawala o nabasag, ni hindi napapansin, may nakalagay palang flower base doon. Sabihin mo sa nasa kanan mo, hindi ako flower base. Sabihin mo sa kaliwa, ako din hindi. Threat ako sa kaaway. Pumalakpak nga lahat ng threat sa kaaway. We see the bigger picture to motivate us. Sabi ni David, siya mismo ini-encourage niya yung sarili niya. Minsan po, wala kang makitang motivation. Make yourself. Motivate yourself. Encourage yourself. Pasensya na kayo kung basketball na naman yung example ko. Si Shaquille O'Neal, one time when he went to the NBA, nakita niya si David Robinson. Tapos dun sa interview niya, sabi niya, ang aking motivation, durugin ko itong MVP ng NBA, si David Robinson. Bakit? Ba't galit na galit ka? Kasi nagpapasign ako sa kanya, hindi niya sinainan yung gusto kong signan. Kaya talagang pag siya kalabang ko, tsaka kahit sinong sentro, yan ang motivation ko. And then after 20 years, inamin ni Shaquille O'Neal, hindi pala totoo yung storya. Ginawa lang niya para ma-motivate siya. There are things na marami tayong pagkakataon sa buhay, minsan mali yung ating tinitignan para ma-motivate tayo. I experienced that so many times. Kala ko, pagka nakapasa ka ng maraming batas, automatic ka na. Iboboto ka na ng tao. Akala ko, pag natulungan mo yung isang town o isang probinsya, nagawa mong first class, napakaganda nung ginawa mo, susuporta na sila sa'yo. Akala mo, sinuswerte ka. Tapos makakakita ka, sumayaw lang o kumanta, okay na. Aray ko po.